This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador. pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Nidong lagi ani akong lola, uy. Lagi, bisan mo sa kagatos na ang iyang edad. Bas ko mo alito man gihapon. Usa man ang imong tambag nga to sa mga gusto mo abot og usa kagatos ang edad, lula. Kadok og sakto, kaon og otanon, lakaw-lakaw og ayaw kalimti ang pag-ampo. Mao ka na ang sikreto sa paglahutay, apo. Salamat, lala. Inspirasyon kit ka sa mga nagtubo nga henerasyon. O sige, ato nang ipasigar po. Adto na ko. Sigon sa RA 10868 o Centenarian Act, ang gobyerno pinaagi sa DSWD buhatag og pahalipay nga to sa mga Pilipino nga mutungtong og usak ka gatos ang pangidaron. Isip pa sidungog sa ilang kontribusyon sa nasod. Kung ang imong lola o lolo hapit ang edad og usa ka gatos, bisitaha ang inyong lokal nga LSWDO alang sa mga impormasyon kabahin ini. Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Rob Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Sed Cogonabra Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ingos ako nga pistingi daw sid ko kung kay mo na may sa UTI abi na UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro niya akong giwan og tiwas sa pagpangi-CR kay basi moso dito sa bawol noon pagkuhit na ako og tanong kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa imong bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Rob Serrera na puyo ko dito sa Bay Garcia na Balbiliran. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Nakatikim ka na ba ng kapeng humahagod sa lalamunan ang sarap at pait nito? Suabe. Naririto na ang kapeng masarap na nakakatulong pa sa kalusugan. Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix. Taglay ang pait at lakas ng Panyawan Herb na nakakatulong magpalakas ng katawan at mangosteen na siyang nakakapagpalakas ng ating immune system. Sed Panyawan Coffee. Tamang pait, tamang lasa, tamang nakakatulong sa katawan. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Nibutyag karon ang Regional Director sa Comelec Central Visayas nga si Atty. Francisco Pobe nga wala pa sila makadawat og opisyal nga listahan sa mga nuisance candidates bisan pa man og ipagawas na kini sa ilahang uluhan nga buhatan sa miaging adlaw. Lakip nga gipagawas sa Comelec Central Office mao ang mga pangalan sa mga kandidato nga iprinta na sa baluta para sa umaabot nga bugnong lugaynon kon piniliay sa buwan sa Mayo sunod tuig. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa diding
Choice Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Ani-ana ang bago na Max Epektibo o garantisado Bluturna Max Capsule. Bluturna Max Capsule may blutinate na nagapatanlas sa atong memorya, spirulina para sa normal nga sirkulasyon o pressure sa atong dugo, turmeric nga nakapaayo og hubag og sa mga sakit sa atong lutalutahan, cinnamon bark nga mabaskog ang antioxidants ug probiotics nga makahatag sa atong lawas og billions of good bacteria. Bluturna Max Capsule, bag-o kini og Max Epektibo. Bluturna Max Capsule. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sasuan mo kalami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na. Nganong atong pilion ang Vitalangs Capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron maka-function ug maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs ug baga. Mag-inom og Vitalangs Capsule. Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays ug speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang nga pagkaon ug exercise. Ang MX3 tested and proven nga naay alpha, beta ug gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Uy, Lo! May kaikaw na ngunay upang umpra karon. Oo, kay bago lang mang nag-payout sa social pension sa DSWD. Ug dako naman ang among nadawat. Maayo di ay, makatabang kinapagpalit sa inyong tambal, gatas ug dugang pagkaon. Salamat kay ni Uminto nagbinuan nga pensyon alang sa mga kabos nga tiguang. Gikan sa 500, nahimo ng 1,000 pesos. Mas nindot na po karon kay paspas na ug dali ang paghatag sa maong pensyon. Maayo na lang kay nagpakabana jud ang gobyerno. Oh, asa ba imong paliton, Lo? Tulo ka kilong bugas, unya gatas pod. Kung ikaw benepisyaryo sa social pension o gustong maapil, pakigalayon lamang sa opisina sa OSCA o LSWDO aron makasabot kabahin sa maong programa. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika. Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa kaubot o kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tabliya, sarap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Attention boys, bata ug teenager nga kulang sa height, dili sakto ang height tungod sa edad. Ang Moringa Joy na ay 20.3 mg sa calcium, 27.1 mg nga protein ug taas nga source sa carbohydrates. Ginapaayo niini ang damaged bone sa usa ka tawo, 17 times more nga daghan ang vitamin D kumpara sa formula milk o ginakorek niini ang digestion busa, sigurado nga maabsorb sa lawas ang mga bitamina ug minerales. Ang Moringa Joy Capsule ang mapalit sa tanang nga butika duol sa inyuhang mga lugar, tag 8 pesos lang. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan.
Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.